Magandang araw po sa lahat ng mga viewers at subscribers ng Biyaherong Ligaw Adventure. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po ang ating ihahandog sa inyo. Ginawa ko lang po ang video to para bigyang kasagutan yung ilang mga katanungan ng ating mga kababayan doon sa video na aking ginawa tungkol po doon sa fake diploma. Simula po kasi nang i-upload ko yung video na yon tungkol po dun sa gumagawa ng fake diploma, marami po nagtanong, nagpahadid po ng kanilang mga komento, mga katanungan tungkol po sa pagpagawa ng mga fake diploma. May full respect po sa ating mga kababayang OFW na nanonood po ng video ito sa ngayon. Ulitin ko po, hindi ko po ginagawa ang video ito para mang-engganyo ng ating mga kababayan na magpagawa po ng mga fake diploma, fake certificates. Kundi gusto ko lang pong mabigyan ng kasagutan yung mga katanungan na nandun po sa comment section ng aking mga dating vlog. Salamat po dun sa mga nag-comment, hindi ko na po kayo isa-isahin. Maraming salamat po. So tirahin na po natin ito at baka tirahin pa po ng iba. Let's go! Unang-una po nating sasagutin kung gumagawa po sila ng medical certificate. Ang medical certificate po ay hindi nila tinatanggap. Tinanong din po natin yung pagkakaiba ng presyo ng diploma, ng high school at ng college. Lahat po ng transaksyon na tinatanggap po nila ay through online. Doon po sa presyo ng diploma ng college, ang hinihingi po nilang down payment is 1,000 to 1,300. Yun naman pong sa high school, humihingi po sila ng 500 na down payment. Ipapagawa nyo is talagang magagamit nyo po ng panghabang buhay. Yung presyo po ng high school is 1,300, yung high school diploma. Tapos yung presyo po ng college diploma is 2,500. Doon sa mga magkatanong po kung gumagawa din po sila ng transcript of records, yes po, gumagawa din po sila. So yung seal po nung transcript of records ay customized din po. Kaya napapansin niyo po na medyo mataas po yung kanilang singil kasi talagang quality po yung gawa nila. Birth certificate PSA ay 2,500. Halimbawa po, magpapagawa po kayo ng birth certificate, meron po sila mga ilang detalyeng hihingin sa inyo. Tapos kung halimbawang nakuha na nila yung mga detalye na kailangan nila, sila na pong bahalang gumawa nun. Nahingi po sila ng down payment. Kung may magkatanong po kung gano'ng katagal, ito po ay ginagawa nila ng 1 to 2 days. Shipping fee, hindi pa po yun kasama sa babayaran. JNT delivery, medyo mataas po yung single sa lalamove, kaya ang nangyayari po, kung sino po yung nagpapagawa, siya po yung magbabayad ng shipping fee. Kapag JNT Express po ang gagamitin, pwede po nilang i-charge sa kanila yung shipping fee kasi medyo mababa po yung shipping fee ng JNT. Nationwide po ay tumatanggap po sila. Mayroon pong nagpapagawa sa kanila na taga Mindanao. Meron din pong sa Visayas, then meron pong sa Luzon. So kapag po magpapagawa kayo ng mga papeles, ay siguraduhin nyo po yung mga detalye na ibibigay ninyo dahil kapag natapos po nilang i-edit yung mga dokumento, ipapakita po nila yun sa inyo. Tsaka po gagawin yun. Kapag nagka-problema, pagkakamali na po nung nagpagawa, letter o may number na nagkamali, babaguhin po nila yon. Example, ang binayaran po nila sa diploma is 2,500. Nagbayad din po kayo ng shipping fee. Nagkamali po ng pagpagawa. Nagkamali po ng letra. I-edit nila yung letters na yon, ibabalik po sa inyo. Obligado po kayo na kayo na po yung sasalo ng shipping fee. May mga history po sila na yun pong nagpagawa sa kanila, ipinila sa DFA, nakalusot naman po yung kanilang dokumento. Ang DFA po ay talagang napakahigpit po, mabusisi po sila pagdating po sa mga dokumento. Kaya nasa sa inyo na po kung
Susubukan nyo pong pumila sa DFA, dala po yung mga dokumentong ipapagawa nyo rito, nasa sa inyo na po yun. Pero hindi po natin iniingganyo na magpagawa po kayo ng dokumento na ipipila po sa DFA. Hindi po natin talaga inirekomenda kasi ito pong dokumentong ito ay peke, hindi po ito original. Hindi po sila tumatanggap ng mga titulo ng lupa kasi mabusisi po ang titulo ng lupa. Gumagawa sila ng transcript of records, package deal na po yung sa college diploma at saka yung transcript of records. May mga seal na po yun. Yung pong paggawa nila ay talagang ginagandahan nila para hindi po sila mapahiya sa mga kliyente. College diploma at ng transcript of records ay 5,500. Kung diploma lang po, 2,500. Maliban po sa transcript of records, diploma, gumagawa din po sila ng in situ. Lahat po ng klaseng course gumagawa po sila ng in situ. Ang singil po nila ay 2,500. Para sa mga hindi po nakakalam, ang in situ po ay requirements po sa pagkatrabaho sa abroad. Pero base po sa kanila, kahit isa po, wala pong nagka-problema sa pagpagawa po sa kanila ng in situ. Pekeng in situ. Pag hindi po nila kaya, tumatanggi po sila na hindi po nila gagawin. Kasi hindi naman po pera-pera lang ang labanan, kundi yung quality po ng trabaho. Gusto po talaga nila na quality, sigurado yung pagkakagawa nila para wala pong masabi yung mga nagpapagawa o yung mga kliyente. Gumagawa rin po sila ng Form 137. Form 137 po ay pang high school. 1.3 po yung single nila sa Form 137. Maliban po doon sa mga diploma, TOR, birth certificate, in situ, gumagawa din po sila ng mga school ID, postal ID. Gusto ko lang pong ulitin na ito pong video ito ay ginawa ko lang kasi napakarami pong tanong na nakikita ako dito sa aking comment section, kaya naisipan ko pong gumawa. Ang importante po, yung impormasyon na inyong maririnig ay makarelate po dun sa mga katanungan ng iba nating mga viewers at subscriber na nagtanong po sa atin. Pasensya na po kayo kung hindi ko po agad masagot dahil sa dami po ng ating inaasikaso. Meron din daw po silang Viber, WhatsApp na pwede nyong gamitin sa pakipag-ugnayan po sa kanila. Sa lahat po na mag-iisip na yung pong gumagawa ay scammer o hindi po legit, may mga proof po sila na kung ano man po yung hingin nyo na proof ay willing po silang ibigay sa inyo bago po kayo magkaroon ng transaction. Through Facebook, pwede po kayong isali sa kanilang GC sa Messenger kapag po kayo ay magpapagawa ng mga dokumento na kinakailangan nyo po. Hindi ko rin po ina-advise na magpagawa po kayo dahil unang-una po, peke, yun lang pong gusto at your own risk po ang sinasabi ko po sa inyo.